First job ko sa isang factory sa Cavite. Wala kaming kamag-anak doon. Kaya kailangan ko talaga maghanap ng mauupahan. May pinsan ako sa factory pero puno na yung apartment nila. Sakto may nakilala akong bagong hired din galing Laguna. Naghahanap din ng matitirhan. Nag-decide kami na maghanap ng apartment ng magkasama. Wala pang FB Marketplace noon. Wala ring smartphones. Mano-manong hanapan talaga. After 2 days, wala pa rin kaming mahanap. Laging full o pang all girls lang. For the meantime, nakikitara muna ako sa pinsan ko. Yung kasama ko araw-araw pang umuwi sa Laguna. Hanggang sa may nabanggit yung kakilala ng pinsan ko na may bakanting unit daw sa Tanza, Cavite. Bliss yata yung barangay, hindi ko na maalala. Pagdating namin, row house siya. Lahat ng units occupied na. Halatang matagal na sila doon. Pero yung second unit, bakante. Kinausap kami ng caretaker. Mura lang ang renta. Maluwang yung unit. Pero medyo madilim kasi walang pintura. Pagpasok mo, may living room, lababo, CR, tapos may isang pinto papunta sa kwarto. Yung pinto ng kwarto, may siwang. Kaya kita mo yung ilaw sa labas kahit sarado. Lumipat na kami, pero habang naglilipat, ramdam ko yung mga titig ng kapitbahay. Parang may gusto silang sabihin pero hindi nila masabi. After a month, okay naman. Hanggang sa isang araw, napakwento ako sa tendero sa tapat. Tinanong niya kung kamusta kami sa unit. Sabi ko okay naman, pero natahimik siya. Ang sabi lang niya, oo nga mura dyan, pero marami na ring umalis. Doon ako kinabahan. Kasi sa ibang units, matagal na yung mga nakatira. Pero sa unit namin, parang walang tumatagal. Unti-unti may mga nangyayaring weird. Bukas ang CR kahit sinara namin. Gamit na nawawala sa usual na lalagyan. Pero hindi ko na iisa-isahin pa. Jump tayo sa pinakamatindi. Galing kami sa work. Kumain, naligo, nagkwentuhan. Tipid mode kami. Lahat ng ilaw at appliances nakapatay. Electric fan lang sa kwarto ang bukas. Natulog kami mga 10:00 na ng gabi. Mga 1:00, 2:00 ng madaling araw. Ginising ako ng kasama ko. Niyuyugyug niya yung balikat ko. Pawis na pawis siya. Hingal na hingal. Nanlalaki ang mga mata. At parang paiyak na pero hindi makaiyak. Tapos, may naamoy akong kakaiba. Mabaho. Parang amoy lupa na mas malala pa. First time ko lang naamoy yun. Nang kumalma siya, nagsalita na. Pre, bakit di mo ako ginising? Ha? Ikaw nga gumigising sa akin eh. Ano nangyari? Pare, sigaw ako ng sigaw. Binabangungot ka ba? Pre, may malaking tao. Sabi niya, parang out of body experience. Nakikita niya yung sarili niya nakahiga. Nakikita niya rin akong tulog. Tulog sa tabi niya. May malaking tao raw sa pader. Hindi naglalakad. Nakalutang. Papalapit. Papalapit ng papalapit. Nung nasa paanan na siya, sumisigaw na siya sa akin pero hindi siya makagalaw. Itim na itim daw. Mahaba ang buhok. Pulang-pula ang mga mata. Nakangiti. Tapos tumawa. Parang demonyo. Umupo sa dibdib niya. Hindi siya makahinga. Tapos nagsalita. Umalis na kayo o papatayin ko kayo. Nakiusap siya, sabi niya. Alis na po kami. At unti-unting nawala yung entity. Doon siya nagising. Kinonvince ko siya na maaaring panaginip lang ang lahat. Pero deep inside, takot na rin ako. Babalik na sana kami sa tulog pero bigla niyang itinuro yung siwang sa ilalim ng pinto.
May ilaw sa living room. Sure kami pinatay namin yon bago kami matulog. Bigla siyang lumundag sa kama ko. Sigaw ng kinikilabutan. Siniksik niya ang sarili niya sa akin. Nahawa na rin ako sa takot. Gusto kong silipin yung nasa labas pero ayaw niya akong iwan. Ayaw rin naman niyang sumama. Bigla kaming natigilan. May narinig kaming click at namatay yung ilaw. Tumitig kami sa ilalim ng pinto. Wala na yung ilaw. Bumalik ako sa kama. Nag-text ako sa pinsan ko na sunduin kami pero alam kong tulog pa siya. Naupo na lang kami sa kama. Naghihintay kung may mangyayari pa. Tapos, narinig pa namin ulit yung switch ng ilaw. On. Off. On. Off. Hindi natigil ang patay-sindi nito. Tapos wala na. Nawala na rin yung mabahong amoy. Halos inumaga na kaming nakatulog. After a week, umalis na rin kami sa apartment na yon. Ako si Kiko at ito ang aking haunted journal.